naghahanap si Lord ng marami pang mga disipulo na kanyang ihahayo. Magpresenta tayo, "Here I am, Lord, send me." Dahil anong kwenta nga ng buhay kung hindi natin ipagamit sa Lord? At hindi tayo matatakot at mahirapan because the Holy Spirit has been sent. Noon pa lang sa Acts chapter 2, bumaba na si Holy Spirit. At hanggang ngayon, nandito si Holy Spirit. We just need to invite Him to empower us, to enable us, and to use us for His glory. Mas gusto yun ng Lord na we volunteer ourselves para yung sinimulan ni Jesus na itinuloy ng mga disipulo, maipagpatuloy natin bago siya dumating uli. And we are given such privilege. Sabi ni Jesus sa John 14:12, "I tell you the truth. Anyone, if you have faith in me, you will do what I have been doing. He will do even greater things because I am going to the Father." Praise the Lord. At habang tayo po ay nakatayo sa presensya ng Lord, let's open our Bibles in the book of John, chapter 20, at atin pong babasahin mula po verse 21 hanggang verse 22. John chapter 20, mula po verse 21 hanggang verse 22. Sabay-sabay po nating basahin. Praise the Lord. So ready? Go. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." And the Lord has blessed the reading of His word. Palakpakan po natin ang Panginoon. And we may all take our seats. God is good. And all the time, amen. Inyo pong lingunin yung nasa kanan at kaliwa nyo. Sabihin nyo, "I'm glad you're here." Praise the Lord. At tayo nagagalak dahil tayo ay nasa bahay panambahan ng Panginoon. Amen po. Yan, welcome po sa Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. Meron po tayong 3 services dito. Located at 1832 San Marcelino Street, Malate, Manila. Ang 3 services po natin ay 7:30 ng umaga, 10:30 ng umaga, at mamaya po 2:30. At kung kayo po ay nandyan lang sa paligid-ligid, we invite you po to join us every Sunday and experience the presence of the Lord, even the fellowship of the believers. Iba pa rin po pagka-personal, pag face-to-face. Amen po? Yung mga malalayo, sige po, dyan lang po kayo, and do not miss every Sunday service ng ating church dahil wala po tayong topic dito kundi ang Panginoong Jesus at ang kanyang salita. Amen po? So this is the last Sunday of September. Next Sunday, October na. At atin nang malapit na isa-celebra ang ating 45th anniversary. Sabihin nyo nga sa katabi mo, "Happy 45th anniversary ka, JL." Amen. 45 taon ng katapatan, kabutihan, kadakilaan ng Panginoon. At for the first time after pandemic, muli po nating magagamit ang Luneta Rizal Park. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you so much. Excuse me po. And we are expecting po ang napakaraming tao na na-miss sumamba sa Lord ng sama-sama sa Luneta Rizal Park. Pupunta po ba kayo? Pumalakpak ngayong pupunta. Ayan. 3:00 po ng hapon hanggang kung anong oras matapos. Total Sabado po siya. Kinabukasan ay walang pasok. May pasok naman po kayo ng Sabado, umabsent na kayo. Kasi para naman sa Lord yan. Amen po? Si Lord ang siyang maggagantimpala sa atin dahil yun ang kanyang pangako. Kung uunahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng ating pangangailangan ibibigay ng Panginoon. So October 14, 3 p.m. sa Luneta Rizal Park, ang 45th anniversary ng Jesus is Lord Church Worldwide, at ang tema po natin ay Revival, a call to action. Sabihin nyo nga po, a revival, urgent call to action. Yan. At alam po natin na pag nag-expect tayo ng malayang pagkilos ng Lord, hihigitan pa niya yung ating expectation. Kaya mag-expect tayo, tatasan pa yan ng Lord. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord.
Okay, so balikan po natin yung binasa natin kanina. Ito po ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo nung siya po ay nabuhay na maguli. Siya po ay nagpakita sa kanyang mga disipulo. They were in a closed room. Takot na takot yung mga disciples kasi nakita nila kung paano pinahirapan, pinatayang Panginoong Jesus. Nakalimutan nila yung pangako ng Lord na mabubuhay siya maguli. And the disciples were all filled with fear. Kaya doon sila nag-gather sa isang upper room, nakasarado yung pinto. Pero ang ating Panginoong Hesus ay biglang nag-appear before them. At alam niya yung damdamin ng mga disipulo, kaya ang una niyang sinabi, peace be with you. Sabi mo nga sa katabi mo, peace be with you. Ayan, kung ano man yung kabagabagan, lungkot, pinagdadaanan natin, ang gusto ng Lord, meron tayong kapayapaan at kapanatagan. Kaya peace be with you. Tapos, meron pa siyang sinabi, kung paanong ako ay sinugo ng aking ama, ako naman ngayon, sinusugo ko kayo. I am sending you. Tapos sabi diyan, after niyang sabihin, I am sending you, He breathed on them. Hiningahan ni Jesus ang kanyang mga disipulo at pwede nating alalahanin sa Garden of Eden nung nilikha ng Diyos si Adan. Mula po sa putik, hinulma niya si Adan. At nung formang tao na, mula ulo hanggang paa, inilapit ng Diyos sa kanyang ilong at hiningahan. At dahil doon, ang alabok na ipinormang tao nagkaroon ng buhay. The same breath of God was breathed on by Jesus to His disciples. At hindi lang takot ang nawala, napalitan pa ng lakas ng loob ng tapang na nagmumula sa Diyos. Lakas, buhay, at pag-asa. Amen po? And thank God kasi hindi lang pala para sa kanila yon, para rin po sa atin. Kaya ang ating pong topic ay sent by God. Sabi nyo nga po yon, sinugo ng Diyos. Ayan. Pag sinabi pong sent, sabi nyo nga po sent. Ibig sabihin ay sinabihan ka na pumunta sa isang lugar. Ikaw ay pinadala, pinapunta sa isang lugar. Also, it also means to dispatch someone to convey a message or to do an errand. Hindi ka lang basta punta ka doon. May dahilan. It's either for you to do something, to say something. At kung tayo ay sent by God, tayo po ay pinapahayo ng Panginoon dahil meron siyang gustong ipagawa sa atin. Either there's something for us to say on His behalf or something for us to do on His behalf. At hindi po lahat sinusugo ng Diyos. Amen po? At mapalad tayo kung isa tayo sa sinabihan ng Panginoong Hesus, kayo ang aking ipinapahayo. Initially, these words were given by Jesus to His disciples, but it doesn't end there kasi nagtuloy naman ang mga disipulo sa pangangaral ng salita ng Diyos. And so the disciples multiplied hanggang sa nakarating sa ating kapanahonan. And this message is, turo mo yung katabi mo, para sa'yo. Nakaturo rin naman sa'yo so sa'yo rin. Amen po? Sent by God. So, ang una talagang sinugo, walang iba kundi si Jesus. Amen po? Sabi ng Galatians chapter 4:4-5, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. So, God the Father sent His Son, Jesus. So siya, ang Panginoong Hesus ay sinugo ng Ama. Meron siyang assignment kay Jesus. Meron siyang misyon para kay Jesus. Hindi lang po nagbakasyon si Jesus sa mundong ibabaw. Amen po? Merong reason why God sent His Son. At pagka binasa po natin, may timing. When the time had fully come. Hindi basta-basta, ngayon na. May inintay na timetable ang Panginoon. Especially, na si Jesus ay dumating sa mundo, sa Israel, at the time na ang Roman government was ruling Israel. Bakit? Kasi Roman government lang yung may parusang crucifixion for those who have the death sentence.
So, inintay yun ng Panginoon. At hindi lang basta inintay. God orchestrated everything. Diba sabi ng Book of Daniel, God sets the time and the seasons. He removed kings and He places new kings. So, sa mundong ito, although this world ay sabi ng Bible ruled by the devil, pero hindi pa rin natin pwedeng kalimutan yung katotohanan, the earth is the Lord's and the fullness thereof, and God is still sovereign over all His creation. Amen po? So, yung pagpapasugo ni God kay Jesus was on God's set time. At hindi lang basta timing ng Lord, according to God's means, sa kaparaanan ng Diyos. Hindi lang niya basta pinadala si Jesus. God sent His Son, born of a woman, born under law, ayon sa batas, ayon sa kautusan, ayon sa nasusulat sa salita ng Diyos. If we would trace the lineage of Jesus, makikita natin na hindi talaga basta lang lumitaw ang Panginoon. Everything happened according to God's timetable and God's design and purpose. Amen po? So, alam natin, lahat tayo galing kay Adan at kay Eva. Pero itong si Adan, nakita na ang root ng righteous na lineage ni Jesus would be traced hindi kay Abel. Kahit si Abel yung righteous, pero pinatay siya kasi ni Cain, pero sa pangatlong anak na lalaki na si Seth. And from then on, masusundan natin yung pagkakasunod-sunod ng mga saling lahi hanggang sa napili ng Diyos si Noah, and from Noah was si Shem. And from Shem was Abraham, Isaac, Jacob, Judah, and so on and so forth. At kaya daw po Matthew yung inuna of all the four Gospels, kahit daw po hindi Matthew yung unang Gospel that was written, kasi di ba we have four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, pero ang unang nagawang Gospel was the Gospel according to Mark. And it was written by Mark to console the Christians who were being gravely persecuted during the time of Roman Empire, Emperor Nero, na sobrang napakatindi nung pagpapahirap sa mga Kristiyano. Pero doon niya sinulat yung Gospel of Mark, the suffering Christ. Kaya kung nagsasuffer ka rin because of your faith kay Jesus, kasi ganun din yung nangyari kay Jesus. Pero kahit na mag-suffer tayo because of our faith kay Jesus, magtatapos din yon at ang dulo ay kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po. Pero bakit Matthew yung inuna? Kasi ang Matthew chapter 1 covers the genealogy of Jesus. Trine, saan galing si Jesus? Mula pa pala siya sa lahi ni David, na lahi ni Abraham, na lahi ni Seth, na lahi ni Adan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So God sent His Son according to God's timetable, according to God's order and plan and purpose. And ang dahilan nga, the purpose is to redeem those under law that we might receive the full rights of son. Para tubusin yung nasa ilalim ng batas. Nang sa gayon, matawag tayong mga anak ng Diyos. Hindi pala tayo lahat anak ng Diyos. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero isa lang ang anak ng Diyos. Sino? Si Jesus. Kaya may John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus lang. Pero pinadala siya sa atin so that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, kaya isinugo dito ng Ama si Jesus upang sa magitan niya, ang tunay na anak, magkaroon ng maraming anak ang Diyos. Hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan din po yung sinabi ng John chapter 1 verse 12. For as many as received Jesus, to them God gave the rights, the privilege to become children of God. Isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus lang, pero sinugo ng Diyos, pinadala sa mundo, namatay sa krus ng Kalbaryo upang sa magitan ng kanyang kamatayan, lahat ng sasampalataya tatanggap kay Kristo, magiging mga anak ng Diyos. Kumaway nga yung mga anak ng Diyos.
kay Kristo Jesus. Palakpakan nga po natin ng Lord. And we became children of God, hindi dahil sa, ito talaga yung original, kundi we were called children of God because of our faith in Christ. Kaya alisin mo yung faith kay Kristo, hindi ka na anak ng Diyos. Kaya lang tayo naging anak ng Diyos dahil nakipagrelasyon tayo kay Jesus, making Him our Lord and our Savior. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong bibitawan ang relasyon mo kay Kristo. Amen po? Bagkos ingatan natin. So ito yung dahilan bakit sinugo ni God the Father si God the Son. And Jesus knew na hindi lang siya naparito para mamatay sa krus, but He made sure habang nandito siya sa lupa, He will do the will of the Father. Kaya meron siyang binasa sa Luke chapter 4 verse 18, at ito po ay mula sa book of Isaiah, pero kinorelate niya ito sa kanyang sarili, sa kanyang misyon. Sabi niya, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." So, aminado si Jesus na naparito siya sa lupa para ibigay yung kanyang sarili. Diba? Meron siyang sinabi sa Book of Mark, at pati sa Matthew, pati sa Luke na the reason the Son of God appeared, ang sabi doon ni Jesus, kagaya ng anak ng tao, hindi siya naparito para siya ay paglingkuran. The Son of God, the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom to many. Alam na ni Jesus na kaya siya isinugo sa lupa para mamatay. Pero syempre, He will make His life worthwhile. At ito yung salita ng Diyos sa kanya, na parito siya hindi lamang ialay ang kanyang buhay, kundi ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap. Yung mahihirap dito, hindi lang yung physically poor, pero spiritually poor din. Kaya yung Matthew chapter 5 na, "Blessed are the poor in spirit." Amen po? Yung pag sinabing poor in the spirit are those people who knew deep within their hearts that they need God. Maraming mga tao, dinidedma ang Panginoon, no? Ang yayabang, kala mo, kaya nilang mabuhay sa mundong itong wala ang Diyos. Hindi sila poor in spirit. Pero ang mga poor in spirit, sila yung aminadong kung wala ang Diyos, wala silang magagawa. At walang kwenta ang buhay na wala ang Diyos sa kanilang puso't buhay. Amen po? Tayo po yon. Kaya, blessed are the poor in spirit, for they shall be filled. Bubusugin sila ng Panginoon. Nabubusog po tayo ng presensya ng Lord. Amen? Pati ng kanyang salita. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. So, He preached good news to the poor. He proclaimed freedom for the prisoners. At hindi lang literal na nakakulong. Maaring yung nakagapos sa nakaraan, nakagapos sa mga bisyo at masasamang ugali. Lahat tayo ay naging mga prisoners one way or another. But Jesus came to set us free. Amen po ba? That was the ministry of Jesus. Also, the recovery of sight to the blind. Literal na bulag na kakita kagaya ni Bartimaeus. But more than those physically impaired, ay yung mga tao na bulag sa katotohanan, bulag sa mga katuruan patungkol sa Diyos, kagaya ni Nicodemo. Sabi ni Jesus sa kanya, "Guro ka pa naman ng Israel, di mo ito naiintindihan?" Pero dahil nakinig siya kay Jesus, I knew his eyes were open. And he became one of the secret disciples of Jesus. Secret kasi meron siyang posisyon sa kanilang relihiyon. Pero hindi talaga maiiwasang ilantad ang faith mo kay Jesus. Kaya when Jesus died, He was one of those who took care of the body of our Lord Jesus Christ. Amen po? Talagang walang secret disciple. Amen po? Praise the Lord. Ano pa? To release the oppressed. Yung mga mabibigat yung
pakiramdam at karanasan. Kaya merong sinabi si Jesus sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are tired and heavily laden, and I will give you rest." Yung mga inaapi, nabibigatan sa sitwasyon, mga humingi ng hustisya, pero hindi pa pinagkakaloob ang pangako ng Diyos, lapit ka sa akin, hingi ka sa akin ng tulong, bibigyan kita ng kapahingahan. And to proclaim the year of the Lord's favor. Merong itinakdang araw at panahon, makikita mo ang mapagpalang pagkilos ng Lord, paggalaw sa mga buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. And Jesus lived a life sent by God to fulfill all His earthly mission. Kaya nga, sa Kanyang ika-6 na huling salita, while He was hanging on that cross, He said, "It is finished." Kasi mission accomplished po siya. Amen po ba? 3 taon lang yung Kanyang public ministry, pero lahat nagawa niya yung pinagawa ng Diyos. Ang tanong, hanggang doon na lang ba? Nung umalis ba si Jesus, doon na rin nagtuldok ang buhay at impact ng isang taong may Kristo? Siyempre hindi. And so, makita natin na bukod kay Jesus, siya na sinugo ng Ama, nagsugo rin siya, and He sent His 12 disciples. Amen po? So, pag binasa natin ang Matthew 10, the entire chapter, makikita natin dito na sinugo, pinahayo ng Diyos. Una, nagtawag siya, naghanap siya, tumawag siya ng 12 disipulo. And these 12 disciples were with Jesus. Trinain sila ng Panginoon. And these 12 disciples was with the Lord for 3 years. Amen po? At sila'y tinuturuan ng Panginoon. At nung sila ay nakaranas ng presensya ng Lord, nabusog ng Kanyang salita, then the Lord sent them out. He sent them out 2 by 2, sabi ng Mark 6:7. And He gave them power and authority to drive out demons and to cure diseases. Yung Kanyang ginagawa, tinuruan niya yung mga disipulo, gawin din ninyo lahat ng nakita niyo sa akin. Amen po ba? Diyan pa kayo? Kaya sabi ng Luke chapter 9, 1 and 2, even the entire chapter, when Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out demons and to cure diseases. And He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. So ito yung malinaw na instruction ni Jesus sa Kanyang 12 disipulo na binigyan niya sila ng kapangyarihan. They can use His name. The disciples can use the name of Jesus. At walang magagawa yung mga demonyo kundi kumaripas ng takbo palayo because there is power in the name of Jesus. Sabihin nyo nga po, in Jesus' name. And it has such great power that even the devil will obey and follow. Amen po? And He gave this power and authority to His disciples and also to cure diseases. Tinuruan sila ni Jesus na ipatong yung kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. And He also sent them out to preach the gospel of the kingdom, to heal the sick. Yung nakita nilang ginawa ni Lord, the Lord gave them the power and authority to do the same. And the 12 disciples did it. Amen po? At hindi doon nagtapos kasi merong sumunod, the 72 disciples found in Luke chapter 10. Kanina yung Luke chapter 9, the Lord sent out the 12. Kasunod na chapter 10, the Lord sent out the 72. Diba? So, itong 72, ganun din yung instruction niya sa 12 was also given to the 72 disciples. Kaya kung di man kasama sa 12 disciples, pero naging disipulo, the same yung instruction, the same din yung benefits, the same din yung experience. Kaya sabi dyan, verse 1 ng Luke chapter 10, after this, the Lord appointed 72 others and sent them out 2 by 2. Bakit kaya dala-dalawa? Hindi solo-solo. Meron verse sa Ecclesiastes na mas mainam na 2 para pag natumba yung isa, may aalalay. 2 heads are better than 1. So that when one
is stumbled, mai-guide siya pataas, patayo, pa. Ibabangon siya ng isa. Amen po? At sinasabi rin talaga dito na kailangan natin ng bawat isa. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Sabihin mo rin sa kanya, kailangan mo rin ako. Amen po? We need one another. Kailangan natin ng bawat isa. Magpalakasan, magpatatagan. Kaya pag nawala kayo, hahanapin namin kayo. Amen po? Kaya huwag kayong mawawala. Para hindi namin kayo hanapin. Sabi mo sa katabi mo, see you sa Sunday, ah. Oh, at alam nyo ba na sa Sunday, dapat kasi today, kaya lang na huli tayo sa pagka-rinig ng anunsyo. Family Day supposedly today. Pero babawi tayo, kaya sa first Sunday ng October, Family Day with the Lord. And you can bring in your family. Pag kompleto pamilya, merong regalo from the Lord. Pray namin kayo. Ay, hindi, meron. Paano pa yung nasa abroad? Sige, bigyan nyo lang kami ng dahilan. Halimbawa, nasa abroad. O, di sige, considered na yun. Alangan namang, paano? O, na kay Lord na. O, di sige, considered yun. Oo, alangan namang imbitahin pa natin, no? Basta yung buhay na andito lang. Ayan. So, meron tayong special na blessing for them. Kaya, come on, come all. Amen po? Kasi gusto naman talaga ng Lord, buong pamilya, sumasamba at kumikilala sa Panginoon. Amen po ba? Pagka hindi pa nila natin sila kasama, sabihin nyo lang, kasi may assignment kami. Sige na, para very good ako kay Lord. Ngayon lang oo, ngayong Sunday lang. Pero syempre, pag naramdaman na niya yung pag-ibig ng Lord, hahanap-hanapin na niya. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. So the disciples were sent out 2 by 2 ahead of Him. So ang kaiba sa assignment ng 72, nauna sila. Bago pumunta si Jesus sa isang lugar, yung 72, yung kanyang advance party. Pero nagkukwento na sila about Jesus, may pupunta rito, nagpapagaling. May pupunta rito, gumagawa ng himala. At itong 72, malakas yung loob nilang hindi sila nagpapaasa. Pagka nagsabi, totoo ba yan? Baka nilijoke mo lang kami. Hindi, nakita namin, ginawa niya dun sa isang lugar. Gagawin din niya sa inyo. Para pasunod na siya. Parating na siya. Tignan nyo. Amen po? Kasi that was the instruction. After this, the Lord appointed 72 others and sent them out 2 by 2 ahead of Him to every town and place where He is about to go. So it's either we are with the Lord or we are ahead of the Lord. Amen po? Pero ang mahalaga, tayo ay tagasunod ng Panginoon kung ano yung instruction ng Lord sa atin, yun yung ating gagawin. Kaya talagang iba-iba tayo ng assignment. Sabi mo sa katabi mo, iba assignment mo sa assignment ko. Pero lahat tayo may assignment. Sabi, tapos tanong mo, kamusta assignment mo? Praise the Lord. So the 72 were also sent out with a specific purpose and ginawa nga po nila ito para sa Panginoon. Tapos, hindi rin po nagtapos sa 72 because the Bible tells us na nung si Jesus ay nabuhay na maguli. So namatay na siya, no? On the third day, He was raised from the dead. Nabuhay siyang maguli. Pagkatapos, the Bible tells us na for 40 days, kala nila lahat daw ng namatay, may 40 days na nangangaluluwa. Si Jesus lang po yun. Ala na yung ibang Bible character na nangaluluwa. Tama ba yung term ko? But it was Jesus na sinabi ng Bible na for 40 days, akyat manaog si Lord. Pupunta sa langit, babalikan yung 12 disciples, kasi nagbibigay siya ng instruction. Pero nung 40 days na dinala sila ni Jesus sa tuktok ng bundok. Kasi babalik na si Jesus for good. For good din. No? Yung rapture na lang yung iniintay natin. Amen po? And habang naandun si Jesus sa tuktok ng bundok with His disciples, sabi ng Biblia, there were 500 people who witnessed His ascension. Sabi yan ng 1 Corinthians 15 verse 6.
Sabi po ito ni Pablo, after that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. So, sa 72 disciples, kasi si Lord, di ba, maraming nakikinig sa Kanya. But the Bible called them multitudes, crowds. Pero nakaspecify yung disciples. Ibig sabihin kasi ng disciple, talagang masugid na tagasunod. Talagang sumusunod sa Panginoon. Amen po? Anong gusto nyo? Crowd o disciples? Ang hina naman. Very good, very good. Pag disciple, naku, you enjoy closer, deeper, intimate relationship with Jesus. Yung crowd, andyan si Lord, oh. Asaan? Andyan siya, basta andyan siya. Malayo ka, crowd ka eh. Pero pag disciple ka, ay ang lapit mo kay Lord. Kaya taasan natin yung level natin. Wag lang tayong crowd, pampadami ng tao. Pero tayo ay disciple. We go where Jesus is. Amen po? We pursue Him. Ha? Amen po? Yung hinahabol, asan si Lord? Asan si Lord? Tapos ayaw mong sa likod, pupunta ka sa harap kasi gusto mong closer intimate relationship with Jesus. Kung gusto mo yun, mas gusto yun ni Lord. Amen po? And so what happened? So, from the 72, meron pang na-raise up na 500 disciples who saw the Lord ascend to heaven. 500 katao na nandun sa tuktok ng bundok, nakita nilang umaangkat si Lord. Tapos sabi ng Acts chapter 1, katingala po yung mga disipulo. Nakita nila paano nawala na sa paningin nila at nakarating na ng langit. Di nila malayan may anghel. O men of Galilee, anong tinitignan niyo dyan? Sabi ng angel ng Lord. Di nyo ba alam na the same Jesus na nakita niyo umakyat, babalik ulit. Babalik ulit. At yun yung inaasam-asam natin. Amen po? Pero the same 500 people, binigyan ng instruction ni Lord, huwag mo na kayong aalis ng Jerusalem. Intayin niyo yung aking pangako. Kasi kung paano Jesus breathed the Holy Spirit to the 12 disciples, gusto niya hindi lang yung 12, yung kanyang mahingahan, kundi ang mga disipulo ay makatanggap ng kapuspusan ng Santong Espiritu. Kaya ang instruction niya, tarry ye in Jerusalem until you are endued with power from on high. Andun po yun sa Luke chapter 24, verse 49. Bahagi nung statement ni Lord bago siya bumalik na sa Ama. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have clothed with power from on high. 500 yung sinabihan niya. Alam nyo nangyari. 500 na yung disciples ha. 500 na yon, disciples na yon. Aba, ang nanatili, 120 na lang. Sabi yan ng Acts chapter 1 verse 15, in those days, Peter stood among the believers, a group numbering about 120. Pero yung 120 na yon, mula dun sa 500, so ilan ang nawala? 380. Pero may 120 pa rin na nagstay sa city at sila po yung pinospos ng Santong Espiritu sa Day of Pentecost sa Acts chapter 2. Palakpakan nga po natin ng Lord. Bakit pa kailangan silang mapuspos? Kasi sabi nga ni Jesus, para they will be clothed with power from on high. Acts chapter 1 verse 8, but you will receive, but you will receive when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Bakit gusto ng Lord na yung disciple magstay? Huwag mo na aalis. Dapat magstay muna. Kasi pupuspusin pa sila ng Holy Spirit. Dahil kapag kapuspos na sila, tsaka lang sila hahayo. Iba kasi yung nandito si Lord. Physical. Amen po? Bumalik na siya sa Ama, bababa si Holy Spirit. So si Holy Spirit, mas malaki yung kanyang scope ng work. Kasi diba, Jesus is limited sa kanyang physical presence. Pag nandito siya, ala siya doon. Kasi he can be at one place at one time. Pero si Holy Spirit, He is everywhere. Amen po ba? Andito si Holy Spirit.
Andun din siya sa Jael Ermita. May gawain din doon. Jael Paco, meron din doon. Jael San Andres. Diba? He can be at any place where people of the Lord are gathered together in worship, in prayer, and in the Word. Amen po? Pero kailangan ngang intayin. Stay in Jerusalem until you are endued with power from on high. Dahil pag may power na sila, they will be sent out to be witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Why? Kasi hindi lang pala hanggang 500 disciples ang gusto ng Lord. Ang gusto niya, lahat ng mananampalataya niya, mapuspos ng Santong Espiritu at kainyang maihayo. Ang tanong, gusto niyo ba? Baka gusto niyo, ikaw na lang Lord, dito lang ako. Hindi. Yung salitang send by God ay hindi exclusive sa mga disipulo. Jesus made us included sa kanyang sinabing, I am sending you kung paanong ako ay sinugo ng Ama. So hindi siya, ako lang dapat, dyan lang kayo. Hindi. Nung nabuhay siya maguli at bumalik na sa Ama, kung paanong ako ay sinugo ng aking Ama, sinusugo ko rin sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, sinugo ka ng Panginoon. Kaya ka nandito. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. So, number 4 is you and me. We are the continuation of the book of Acts. Pansin nyo yon? Walang end. Walang end. They live happy ever after. Sa book of Acts. Amen po? Di nga kinuwento paano namatay si Pablo di ba? Kasi hindi pa tapos ang Book of Acts. Hanggang ngayon, nasa Book of Acts tayo. Continuing what Jesus had started. What the disciples continued. Itinutuloy po natin. Amen po? Hanggang kailan yan, Pastora? Hanggat hindi dumarating si Lord. Naghahanap si Lord ng marami pang mga disipulo na kanyang ihahayo. Magpresenta tayo, here I am, Lord, send me. Parang si Isaiah, he saw the glory of God. Whom shall I send? Who will go before us? Sabi ni Isaiah, here I am, Lord. Andito ako, present. Pwede niyo po akong ihayo. Hindi yung, here I am, Lord, send him. Hindi. Tayo na mismo, Lord, here I am, send me. Dahil anong kwenta nga ng buhay kung hindi natin ipagamit sa Lord? Amen po ba? At hindi tayo matatakot at mahirapan because the Holy Spirit has been sent. Noon pa lang sa Acts chapter 2, bumaba na si Holy Spirit. At hanggang ngayon, nandito si Holy Spirit. We just need to invite Him to empower us, to enable us, and to use us for His glory. Kasi, kung hindi mo siya invite, hindi siya pupunta. Amen po ba? Pero pagka in-invite mo siya and you offer your life, na eto yung ang buhay ko, gamin mo pong instrumento, nako, mas gusto yun ng Lord na we volunteer ourselves for His purposes, for His glory, for His use. Amen po? Para yung sinimulan ni Jesus na itinuloy ng mga disipulo, maipagpatuloy natin bago siya dumating ulit. And we are given such privilege. Sabi ni Jesus sa John 14:12, I tell you the truth. Anyone, kahit sino ka man, ano ka man. Anyone who has faith in me. Sino ka man, ano man lahi mo, edad, estado. Pero kung mananampalataya kita, if you have faith in me, you will do what I have been doing. Diba, inaral na natin na yung ginawa niya? Na ginawa rin ng mga disipulo, na magagawa rin natin if we have faith in Jesus. Amen po ba? Parang ayaw nyo He will do even greater things. Mas marami pa tayong magagawa in quantity. Because I am going to the Father. Kasi nga, 3 taon lang yung public ministry ni Jesus. Tayo nakakailang taon na. Ako nga sa biyaya tabag ng Lord. 21 years ng full time. Pero wala pa akong napagpapray na patay na nabuhay. Si Lord meron, marami. Amen? Wala pa rin yata akong bulag na nakakita. No. Wala pa. Pero mga sa biyaya habag ng Lord, may mga gumaling.
na pinag-pray at marami pa pong iba. Amen po? Marami rin pinag-pray na namatay. Pero nakatanggap sa Lord, kayo naman, no? Amen po, kasi nga, ang pagpapagaling ay desisyon ng Lord. Basta tayo magpe-pray. The power is not on us. We have no magic in our hands. But God instructed us to pray with faith. And after we pray with faith, let God's will be done. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Mas matagal yung ating pamumuhay sa mundong ito. Mas marami tayong magagawa. At dahil we have the Holy Spirit, we can do all things through Christ who strengthens us. Dahil hindi yung sarili nating lakas, kundi yung kapuspusan ng Santong Espiritu. Kailangan lang tanggapin natin na hindi lang tayo tinawag para dumalo at makinig. Sa simula lang yan. Nakikinig kayo, kasi may nagtuturo. Darating yung time, kayo naman yung magsasalita, iba naman yung makikinig. Parang ayaw nyo, At kahit hindi sa lugar na ito, pwedeng sa ibang lugar, padala kayo sa bundok ng Tralala. Hindi. Kung saan, nais ng Lord, sa probinsya, kadarating ko lang po ng Bicol. And I thank God dahil nadala ko yung aking tita na 79 years old. And I really thank God dahil na-assured ako na they are in the Lord's hand na, alam mo yon kasi nung nagchichika kaming dalawa, nag-stay kasi kami sa hotel kaming dalawa lang. Tapos, yung nag-open up ng heart niya. Kasi, dalawa na lang silang magkapatid na buhay. Yung isa nandito sa Dapitan, tapos siya nandun. Wala rin siyang asawa. Siya yung nag-alaga sa amin nung maliliit kami. So, nag-heart to heart to kami. Tapos, lumabas sa bibig niya na yung kuya niya, kapatid ni Papa, nung may sakit daw siya, hinihilot siya, no? Tapos sabi daw nung kuya niya, si Tata Icon, sabi niya, Ume, kasi Auntie Ume siya sa Lumi, Ume, pag natatakot ka, nalulungkot ka, may nararamdaman ka, ito lang sabihin mo. Sabi niya, Holy name of Jesus, help me, save me. Alam niyo, narinig ko yun, napaiyak talaga ako kasi talagang sagrado, kandado, well dead. Ang mga Bicolano, napaka-religyoso Grabe yung mga deboto sila. Pero nung narinig ko yun, it's not, it's Jesus. Amen po, Holy name of Jesus. Tapos every time daw na pinag-pray daw niya yun, umiiyak siya. Ibig sabihin, andun yung power ng Lord kasi holy name ni Jesus Amen po? So, nung naririnig ko yun, tungtuwa yung puso ko. Talagang yung effort ni Papa noon pa man, hindi nawala ng kabuluhan. Hindi man namin sila nabitbit, si Lord yung nagbitbit sa kanyang kaparaanan. At yung thought na kung siya nga tinuruan ng kuya niya, na ginagawa niya ngayon, pero nyo kinabukasan, pauwi na ako. Nung nasa hotel pa kami. Tita, Ante, paray kita. Pray ko siya, no? Maya siya yung nag-pray sa akin. Sabi niya, Holy name of Jesus, help her, save her. Cute lang, di ba? Palakpakan natin. Tapos umiiyak siya. Yung ramdam mo na there is faith in what she's uttering. May faith. Tsaka, may presence ng Lord. Kaya, alam nyo, kahit ibang relihiyon, pero totoo yung paglapit kay Jesus, okay yun. Hindi naman reliyon kundi yung relasyon. And if they have that faith to call and to trust the Lord, save yun. Amen ba? And tracing it back, sabi ko nga, kasi nag-message ako sa meron kaming GC magkakapatid. Sabi ko, Ate, kakatuwa, no? May ganun pala. Tapos, kanino na yung nalaman? Sabi ko. Kasi yung kuya niya, hindi na nakakarinig for so long. So, saan niya yung nakuha? Siguro nung buhay pa yung papa ko. Kasi pag pumupunta yun, burden ng papa ko talaga yung family niya. Kaya, ang gara lang ng Lord, He works in ways we cannot see.
akala mo, ganito, ganyan. Hindi, iba yung paraan ng Lord. We just need to trust Him. And God has His own way of assuring us na meron siyang ginagawa. Sabi nga ng ate ko, totoo talaga yung Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your household. Hindi automatic. Amen po? Pero yung thought na manampalataya ka kay Lord. If your burden is your entire family to be led to the Lord, magsimulang ikaw ang sumampalataya. Gawin mo yung bahagi mo, pray and witness to them, the rest, si Lord na ang gagawa. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Gara lang. Kaya kahit 2 araw lang ako doon, tatlo actually, kaya lang yung 24 hours na ubos sa biyahe. 12 days pupunta, 12 days pa uwi. Pero umuwi po ako at nasa biyahe akong umiiyak sa Lord kasi sobrang napanatag yung puso ko na sila ay hawak ng Panginoon. Amen po? Sige nga po, isa pa pong malakas na palakpak. Ano niya? Pinapunod ko nga yung ano mo eh. Nanonood daw po siya ng ating mga nanonood yun. Ayan po. Pati yung sa Light TV, sa Straight from the Word. So I really thank God. Use social media in sharing, no? I-post nyo. Ito, meron po tayong YouTube channel, meron tayong Facebook page. Kung nahihiya kayong magsalita, send nyo lang. Diba? I-PM nyo per private message. Send nyo yung entire teaching. Kung nahabaan kayo, naggagawa si Sister Grace ng snippets. Yung mga 1 minuto lang. Pero andun yung Word of God. Send nyo. Kahit pakinggan nila o hindi, ang mahalaga meron tayong ginawa. Nag-effort tayo. Kay Lord na yung the rest. Pero let's do our part. We pray for them, for our loved ones, for our family, for our friends to receive the Lord. Tapos do extra effort. Yun nga, pagka may okasyon, birthday, lakasan mo na loob mo, pero bakit tayo pag-pray? Lakasan lang yan ng loob. Sa simula nakakatakot. Pero pag nag-start ka na, lulukuban ka ng presensya at kapangyarihan ng Lord. At kahit ikaw ay mamamanga, wow, may ganun pala. Opo, may ganun. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. So, hindi lang si Jesus lang talaga ang sinen. Pero yun nga, si Jesus, shinare niya sa atin yung kanyang calling. Kaya, as the Father has sent me, so I am sending you. So sabi mo sa katabi mo, Jesus is sending you. Oo, ngayon, dapat tanggapin natin. Sabihin mo, I am sent by God. Sige. Agree na kayo doon, ha? Sinugo kayo ng Lord, ha? Walang resistance, ha? Sabihin niyo ulit, I am sent by God. Ang tanong, para saan? Okay, number 1. We are sent by God, number 1, to share His word. Share mo yung kanyang salita. Pwedeng verbally. Pwedeng visually. Yung buhay mo, yan na yun. And pwedeng socially. Social media. Send. O merong isang verse na sobra kang na-bless. Type mo sa Facebook mo. Send mo. Pwedeng doon mismo sa wall mo, i-private message mo. Di ba may mga nagsasabi, padaan lang po, pero may message. O, dumaan ka na rin lang naman sa page ng friend mo, makakarinig na sila ng word of God from you. Sabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy 4:2, preach the word. Sabi mo sa katabi mo, preach the word. At yung pagpipreach ng Lord, hindi laging kailangan ng pulpito. Kahit walang pulpito, ipahayag mo yung salita ng Diyos. Amen? Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So, ito yung pag-share natin ng Word of God. Magre-rebuke, magko-correct. Kaya magandang salita ng Lord yung gamitin para hindi sila ma-offend. Sabi nga ng Lord, huwag kang magtanim ng galit. O hindi ikaw yung sabi ng Lord yun, di man ako Sabi ng Lord, love your enemy. Galing mong magsalita, hindi nga ako yun, si Lord yun. Diba? Yung authority, meron kasi hindi naman galing sa atin, galing sa Lord. Kino-quote lang.
Amen? So share the word. Sabi ng Lord, huwag kang matakot kasi hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sabi ng Lord, siya yung kalasag mo, siya yung protector mo, siya yung defender mo, siya yung vindicator mo, siya yung healer mo. So lahat ng kailangan mo, papapilan niya ng Lord. Kasi ang pangalan niya, the great I am. Amen po? So, we are sent by God to share His Word. Kaya make sure we have His Word. Paano ka mag-share ng Word? Di ka naman nagme-memorize. Di ka naman nagbabasa. Once a week ka lang nag-open ng Bible. Dapat, di ba, we cannot give what we do not have. Hindi mo pwedeng ibigay yung isang bagay na wala ka naman. Kaya if we are to share God's Word, have God's Word in your heart, in your mind. Amen po? We carry the Word of God, di ba? Dalhin natin yung salita ng Diyos sa puso't isip natin para the moment na kailangan natin itong i-share, ay ma-share po natin kasi meron tayo nito. Amen po? So bago tayo umalis ng bahay, magbasa tayo ng Bible, kahit 1 chapter a day. Pili ka ng isang verse doon sa binasa mo na pwede mong mabit-bit. Sulat mo sa papel. Kung ayaw mong bitbitin yung Bible mo, sulat mo sa papel. Para pwede mo siyang ma-review all throughout the day. Kasi for sure, yun yung Word of God for you sa araw na yun. And the Word of God gives us strength, comfort, encouragement, inspiration. Amen po? At hindi lang pala para sa'yo, kundi para sa iba. So, we are sent by God to share His Word. Pangalawa, we are sent by God to encourage others. Para mapalakas, ma-inspire yung iba. Hindi po tayo sinugo para mag-discourage, para mang-bash, para maging toxic ng ating kasama, no? Amen po. Dapat tayo nang bibigay ng good vibes. Pagpasok mo sa kwarto, nakasmile ka, mag-i-smile din yan. Hindi yung pagpasok mo ng kwarto, nakamangot ka, mangot na rin sila sa'yo. So, let's encourage others. Sabi po ng Hebrews 3:13, basahin nga po natin pre-preho, ready, go! But encourage one another daily, as long as it is today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ganda ng payo, no? Magpalakasan tayo araw-araw para hindi tayo madaya ng kasalanan, ng kaaway. Kailangan natin palakasin, mag-inspire sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, kamusta ka na? Andito lang ako, ha? Pag kailangan mo, huwag lang mauutangan, no? Kailangan mo ng prayer, kachika, kausap. I'm here for you, o ha? Amen po? So, let's encourage and inspire one another. Sinugo tayo ng Diyos para dito. Kung may nagdi-discourage, hindi tayo yun dapat. Kung may nagtatapon ng sama ng loob, ng galit, ng puot, hindi tayo yun. Ang sinasaboy natin, pag-ibig, pagpapatawad, pagmamahal, pagtanggap, pagpapalakas, pagpapapanatag, pagpapapayapa, pagpapasaya. Ano pa? Yung makakatulong sa ating kapwa. Marami na pong problema sa mundo. Makabawas man lang tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Christians should encourage dahil we have Christ in us. If Christ is comforting us, let His comfort ay ma-share din po natin sa ating kapwa. Amen po? Next po ay, I am sent to nullify the devil's work. Sabi niyo po, nullify. Ibig sabihin, sirain, tanggalan ng kabuluhan, tanggalan ng kapangyarihan, ano pa, i-erase, wag lagyan ng bisa, yung gawa ng kaaway. Because in this world, the works of the devil prevails. Lies, deception, sin, nagpe-prevail, especially during these times that we are living in the last days of the last days. Given na po yun na lalala ang sitwasyon ng buong mundo. Magkakaroon ng mga problema, trahedya, pagsubok. Ang dami pong mangyayaring hindi maganda.
But these are the works of the devil. At hindi tayo dapat pumapatong at pumapatol. Rather, we should, sabi ng Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag kang papatalo sa kasamaan. Labanan mo ang kasamaan sa magitan ng paggawa ng mabuti. Amen po ba? Hindi tayo patola. Tao tayo, tao. Amen po? So, wag patola. Nakakainis yung yung nagkokontra si Senator Joel sa divorce. Dapat lang, Kristiyano tayo eh. Sino rito pabor sa divorce? Sabi ng Malakay, sabi ng Diyos, I hate divorce. Sinong may sabing I hate divorce? Ang Diyos. Sabi ng Diyos, galit ako sa diborsyo. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, kung ano yung galit niya, tama ba kung anong galit niya? Kung saan siya galit din tayo. Alam mo yung galit si Lord doon, love natin. Pwede ba yun? So kung ano yung galit ang Diyos, dapat galit din tayo doon. Kaya kung si Senator Joel ay pumapalag sa divorce, ganun talaga. At tayo mga Kristiyano, dapat malinaw sa atin yon. Meron namang annulment doon sa mga talagang matutindi yung mga family problems. Pero, hindi pa rin enough to change the law of the Lord and even the law of the land and nullify yung word ng Lord. Dahil Kristiyanong totoo, si Senator Joel, talagang papanig siya sa gusto ng Lord. May mga pikon. May mga grabe yung yung pagmumura nung isa lang naman siya, pero pag binasa niyo yung nag-a-agree. Kasi bagong up yun eh. hindi ko siya dapat i-download yung app para ko siya masagot. Ewan ko ba tayo ng cellphone ko. Buti na lang si Pastor Stanley, meron siyang sagot sa Facebook. O yun na, doon na lang ako sumagot. Pero grabe, pag binasa niyo yung komentaryo ng isang tao, malamang LGBTQIA yun eh. Kasi, inano nyo na yung Sogi Bill, pati ba naman ang divorce law. Wala ho tayong magagawa. Ang mga Kristiyano, kakampi sa gusto ng Diyos. At lahat ng mananampalataya, kakampi sa gusto ng Diyos. Pag ikaw ay mananampalataya at hindi ka kumakampi kay Lord, ganun yan. Malaki. Kung ayaw mo, wag mo na lang i-display sa social media. Lalo't kung alam nila yung profile mo, may logo ng GIL. Tapos kung kontra ka, wag na lang. Kasi hindi magandang patotoo. Sarilinin mo na lang. 'Di ba? Pero yung mga ganyang lumalaban para sa Panginoon, kampihan natin. Kasi pag kinampihan natin sila, kinampihan natin ang Diyos. Pero hindi tayo patolang mumurahin din natin. Hindi tayo ganon. We overcome evil by doing good. Amen po ba? Para mapahiya sila. Kung nagmura man siya, ipag-pray pa natin sila. Amen po? Ang ganda po ng 1 Peter 3, 9, tsaka 11. Basahin natin ng sabay-sabay. Do not repay evil for evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Pag nag-bless ka, i-bless ka ng Lord. Pag nag-insulto ka, i-insultuhin ka rin. Pagka gumawa ka ng masama, gagawan ka rin ng masama. Pero pag nag-bless ka, i-bless ka ng Lord. Amen po ba? Sabi dito, he must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Di ba ang ganda, ang linaw? Mahirap kung hindi tayo Kristiyano. Kristiyano tayo. Walang mahirap sa gusto. Amen po ba? Hello? Pag gusto natin, pag ayaw, gustuhin natin pumanig sa gusto ng Lord. Dahil tayo ay tagasunod
ni Kristo. Hindi dapat tayo naghahasik ng galit, ng puot, ng yung palang yung salita palang love your neighbor as yourself. Sa Leviticus 19:18 pala siya. Pero bago sinabi ng law ni Moses na, sige nga, Brother Jobin, Leviticus, tama kaya, 19:18 o 18:19? Nakalagay doon, love your neighbor as yourself. Pero bago yon, same verse, yung nauna ang sabi, do not seek revenge. Or, magtanim ng galit. Huwag kang mag-isip ng pagganti. O kaya magtanim ng galit. Sige nga po, basahin natin. 1, 2, 3. Alam nyo sa Leviticus, paulit-ulit yung I am the Lord, I am the Lord. Bakit hindi ka susunod? Ako yung Diyos. Tapos sabihin pa ng Lord, bakit hindi ka susunod? Ako yung nagpalaya sa iyo mula sa Ehipto. Parang you have no option, no choice but to obey because He is your God. You made Him your God. And it was He who released you from bondage, from captivity. Siya yung gumawa ng mabuti sa iyo. Ba't di mo siya susundin? Ang gara lang ng argumento ng Panginoon na paulit-ulit niyang sinasabi yun. Kaya ang pagsunod sa utos ng Lord is not out of burden. But it is the right thing to do. Because He is our God. Kung hindi mo siya Diyos, sige, okay lang. But if you made Him your Lord, we are obliged and given na susunod sa Kanya. Amen po ba? Di ba ang gara, no? Do not seek revenge. Huwag kang magplano na gaganti. Babangon ako, dudurugin kita. Huwag gano'n. Sangbala ka lang. Do not seek revenge. Huwag kang gumanti, huwag kang magplano ng pagganti, at huwag kang magtatanim ng galit. Baka may galit ka pa, ha? Baka may galit ka sa mga tao, mga nakaraan, mga taong umapo sa iyo noon. Huwag ka daw magtanim ng galit. Kasi pag nakatanim yung galit, uusbong yan. Nagtanim ka may bunga yan. At ang bunga niyan, di maganda. Pero ang sabi diyan, love your neighbor as yourself. Kasi pag nagtanim ka ng galit at puot, pinapahamak mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. At mapapakita mong mahal mo yung sarili mo pag di ka nagpaplano ng masama against your kapwa at hindi ka nagtatanim ng galit sa puso mo. Amen po. Love yourself and love your neighbor. Amen po. Palakpakan nga po natin si Lord. We are here. We are sent by God to nullify the devil's work. If this world is full of hatred, full of bitterness, full of anger, nullify natin yon by doing the right thing. Amen po ba? And last, letter T. Kaya ano yun I am sent by God, letter S, to share the word. Letter E, to encourage others. Letter N, to nullify the devil's work. And letter T, we are sent by God to testify about Christ. Kwento mo anong ginawa ni Jesus sa'yo. May ginawa ba si Jesus? Ikwento mo yan. Huwag mong sarilinin. Sa Mark 5:19, sa Mark chapter 5, may pinagaling si Jesus na demon-possessed. Tapos, kahit na pinagaling na ni Jesus yung demon-possessed, sabi ng mga nakatira doon, alis ka dito, Jesus, ayaw namin sa'yo para praise Him. So, walang magawa si Lord. Aalis na siya. Pero yung pinagaling niyang demon-possessed, lumapit sa kanya, sama ko sa iyo, Lord. I will follow you. Sumagot po si Jesus sa verse 19. Jesus did not let him. Huwag ka nang sumama sa akin. Rather, He said, go home to your family, tell them how much the Lord has done for you and how He had mercy on you. Huwag ka nang sumama sa akin. Kasi babalik na sila sa kabilang ibayo, sasakay sila ng bangka. Kasi pinaalis si Jesus ng mga tao doon. So, nung gusto ng mama na pinagaling niya, sama ko, sabi ni Jesus, wag na, dito ka na lang. Pero bumalik ka sa pamilya mo, sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila
kung ano yung ginawa sa'yo ng Diyos, kung gaano siya nahabag sa'yo. Demon possessed, pinupusasan, nakatira siya sa sementeryo. Pero pinagaling ni Jesus. At pag binasa natin yung susunod na mga talata, bumalik nga siya sa kanyang bahay, sa kanyang pamilya, at nilibot niya yung Decapolis, ibig sabihin 10 cities, nilibot niya para ikwento ano yung ginawa ni Jesus. Hindi man nakapunta si Jesus doon sa Decapolis, but I believe that the people in those places heard about the Lord and received Jesus. Dahil isang tao ang nagpatotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? So, tayo rin, may ginawa si Lord sa atin eh. Alam nyo, isang rason bakit dumami ang GIL noon? Kasi nung mga 80s, isa lang ang GIL church, yan lang sa Arroyo High School. Pero kung saan-saan nanggagaling yung mga tao. May mga galing ng Fairview, Navotas, Bulacan. Tapos, ang nangyayari, so linggo yun, merong uuwi sa probinsya, wala pang GIL sa probinsya. Ang gagawin lang, yung naka-attend ng Divided Bible Seminar, yung nakarinig ng turo ni Brother Eddie, nagja-jot down notes, pupunta sa probinsya niya, share yung tatay, yung nanay, patatanggap sa Panginoon. Tapos, babalik na naman sa Arroyo. Babalik na naman doon, ituturo yung tinuro ni Brother Eddie hanggang sa nagkaroon na ng gawain, hanggang sa nagtuloy-tuloy ang gawain ng Lord. Marami yung mga chapters ng GIL, especially nung unang panahon, hindi napunta ni Brother Eddie, pero may GIL. Bakit? Kasi yung mga GIL people humayo at kinuwento kung ano yung ginawa ng Lord sa kanilang buhay. Alam niyong pangarap na ng mga GIL people, mga taga-Arroyo, magkaroon ng malaking bahay. Alam niyo kung bakit? Para magkaroon ng Bible study sa bahay niyo. Alam niyong pangarap pa nila, magkaroon ng malaking sasakyan para pag Sunday, hatid sundo niya yung kanyang mga kapitbahay para sa gawain ng Lord. Tayo gusto ng Lord kasangkapanin. Kasi mas marami pa yung nasa labas kesa sa nasa loob. At ang hirap nilang hatakin. Pero pag may nagpatotoo, ganito yung ginawa ng Lord sa akin, tapos kilala ka nila at nakita nila yung pagbabago sa buhay mo, hindi pwedeng hindi sila makinig. Hindi man sila pumunta sa gawain natin, pero makikinig sila kung anong sasabihin mo kasi ang buhay mo ay isang patotoo. Kaya we really need to live a better life, not just for our sake, but for the Lord and for the people na nakatingin sa atin. Kailangan meron tayong pagkakaiba sa kung sino tayo dati kumpara ngayon na we have the Lord. Para we can attract people to believe us, to listen to our testimony, at ililid natin sila sa Panginoon. At ito po ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Ang tanong, payag ba kayo na isugo rin kayo ng Lord? Ang hina. Paano ba yan? Pupunta ba ako pas ng probinsya? Pwede naman, if you have the means. Malayo pas eh. Sa loob ng bahay mo, sa loob ng trabaho mo, sa eskwelahan mo, kwento mo ang ginawa ng Lord sa'yo. Meron po tayong activity every Tuesday. We visit mga bahay-bahay. Nakarating na kami ng Laguna, Cavite, sa Martes, kila Ate Arlene sa Pandacan. So if you want us to come to your house to do the sharing, sabihin nyo lang, schedule po namin every Tuesday night. Kahit saang lupalop yan ng Maynila. O sige, kahit nearby provinces. Niloko ko nga sila eh. Sabi ko, wala tayo sa Tuesday kasi doon ako mag-house visitation sa Bicol. Gusto ko man kayo isama, mahal ang pamasahe. Ako lang mag-isa. Pero naging napakamabunga nung aking pagpunta doon. Na-assured po ako and yung mga kapatid ko na may ginagawa ang Diyos. At wala nang sasarap pa sa katotohanan, hindi tayo pupunta ng langit na mag-isa. Kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi sinera natin sila. At tumugon tayo sa pagsugo sa atin ng Lord. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Tayo pong lahat ay tumayo ngayong gabi. Ngayong araw. Pero basahin natin.
And ano to i-internalize natin yung last. Ayan. Basahin nyo nababasa nyo, no? Internalize nyo Okay, ready? Babasahin Lagay nyo nga yung kamay nyo sa inyong puso. Ikaw to Hindi ko lang to pinababasa. Ikaw to ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw to Ako to. Okay, ready? Go! Teka lang mahina. Gusto ko malakas with passion, with conviction. Ready, go! I am sent by God to share His word, to encourage others, to nullify the devil's work, and to testify about Christ. So help me, God. Palakpakan po natin ang Lord. Malakas na palakpak. Hallelujah!